Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Teacher Grace at ako ang inyong makakasama sa isang masaya at makabuluhang paglalakbay ngayong araw. Dito sa ating asignaturang Good Manners and Right Conduct. Handa na ba kayo? Siguruhin ninyong kayo ay komportable at nakangiti. Dahil ang ating aralin ngayon ay tungkol sa... Tama! Mabubuting kaugaliang Pilipino. At dalawa sa mga ito ang ating tutuklasin ngayong araw. Ang pagiging masayahin at masipag. May kilala ba kayong batang masayahin? Yung kahit may problema ay marunong pa rin ngumiti. O kaya'y batang masipag. Laging tumutulong sa bahay, masigasig mag-aral, at hindi sumusuko. Ngayon, sama-sama nating kilalanin ang mga kaugaliang ito at alamin kung tayo rin ba ay masayahin at masipag. Kaya, tara na! Sa ating aralin ngayong araw, inaasahan na kayo ay makatutukoy ng mga sariling taglay ninyong kabutihang kaugaliang Pilipino, lalo na ang pagiging masayahin at masipag. Bakit mahalagang matutunan ito? Dahil ang pagiging masayahin ay nakapagpapasaya hindi lang sa ating sarili, kundi pati na rin sa iba. At ang pagiging masipag naman ay ang susi sa tagumpay sa buhay, sa pag-aaral, sa tahanan, at sa pakikipagkapwa. Kung matutunan nating kilalanin at gamitin ng mga kaugalian ito sa araw-araw, magiging mabuting tao tayo sa tahanan, sa paaralan, at sa komunidad. Kaya, mahalaga ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya mga bata, handa na ba kayong matuto at magsaya? Let's go! Simulan natin sa unang kaugaliang Pilipino, ang pagiging masayahin. Ang masayahin ay ang taong marunong ngumiti at tumawa kahit may problema. Halimbawa, si Joy. Si Joy ay nabasa ng ulan sa daan, pauwi galing eskwela. Pero, imbes na magalit, ngumiti siya at sinabing, ayos lang, at least malamig. Ang mga masayahin ay nagpapasaya rin sa kanilang pamilya, kaibigan, at guro. Kapag masaya ka, nakakahawa ito ng magandang pakiramdam. Ngayon naman, kilalanin natin ang pagiging masipag. Ang masipag ay ang taong hindi tamad, gumagawa kahit walang utos, at tinatapos ang mga gawain. Tulad na lang ni Arvet. Bago pumasok sa paaralan sa probinsya, tumutulong muna siya sa kanyang nanay na magwalis sa bakuran at magpakain ng manok. Kapag masipag tayo, natututo tayong maging responsable at nagkakaroon tayo ng tiwala sa sarili. Masayahin at masipag. Dalawang kaugalian ng tunay na Pilipino at tunay na kapuri-puri. Ikaw, alin dito ang mga ginagawa mo? Or baka naman, pareho? Ngayon, gusto kong kayo naman ang mag-isip at sumagot. Kaya ready na ba? Sabihin ang sagot na oo. Ako ito kung ngumiti ka pa rin kahit hindi ka nanalo sa laro. Ako ito kung tinutulungan mo si nanay o tatay sa bahay nang hindi ka pinagsasabihan. At ako ito kung nagtapos ka ng gawain sa paaralan
kahit gusto mo nang maglaro. Ang galing! Kung marami kang sinagot na oo, ibig sabihin, ikaw ay masayahin at masipag. Or di kaya naman pareho. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Ngayon naman, magkakaroon tayo ng gawain. At ang gawain ito ay tinatawag na kumuha ng papel at lapis. Gumuhit ng isang malaking bituin sa gitna ng papel. Hatiin ito sa dalawa. Sa unang bahagi, isulat o iguhit ang isang sitwasyon kung kailan ka naging masayahin. At sa pangalawang bahagi naman, iguhit o isulat ang isang sitwasyon kung kailan ka naging masipag. Pagkatapos niyan, ipakita ito kay nanay, kay tatay, o sino mang kasama mo sa bahay at ikwento kung bakit mo iyon isinulat o iginuhit. Excited na ako makita ang inyong mga bituin. Tandaan, kahit maliit ang gawaing mabuti, ito ay may malaking epekto. Balikan natin ang ating mga natutunan ngayong araw. Una, ang pagiging masayahin ay nakakatulong upang maging magaan ang pakiramdam natin at ng iba. Sa simpleng nakapagpapasaya tayo sa pamilya, kaklase, at guro. At ang pangalawa naman, ang pagiging masipag. Ang pagiging masipag ay mahalaga para matuto tayo, makatulong sa bahay, maabot ang mga pangarap natin. Kahit simpleng pagtulong sa gawain ay malaking bagay na. Kaya mula ngayon, subukan nating isabuhay araw-araw ang pagiging masayahin at masipag. Kapag lagi natin itong ginagawa, magiging inspirasyon tayo sa ibang bata at magiging mas magaan ang mundo para sa lahat. Ngayon mga bata, heto ang aking hamon para sa inyo. Simula bukas, subukan mong maging masayahin at masipag sa loob ng buong linggo. Gumawa ng simple pero mabuting gawain araw-araw. Ilista mo sa isang papel ang iyong mga ginawa. Sa dulo ng linggo, basahin mo ito kay nanay o tatay. At tanungin sila kung napansin nila ang iyong mga kabutihan. Kaya ba natin yan? Kaya. Tandaan, ang mabuting asal ay nagsisimula sa maliit na gawain araw-araw. Maraming salamat mga bata sa pakikiisa ninyo sa ating aralin ngayon. Napakagaling ninyong lahat. Tandaan na kahit anong edad natin, kaya nating maging masayahin at masipag. Sa bawat ngiti at sa bawat gawaing tinatapos natin ng may puso, tayo ay nagiging inspirasyon sa iba. Hanggang sa muli nating pagkikita, patuloy kayong maging mabuting bata, maging masayahin, maging masipag, at higit sa lahat, maging mabuting halimbawa sa inyong tahanan at paaralan. Paalam mga bata!